Happy New Year mga kababayan. Ang tanong, happy ba talaga tayong lahat? O baka yung mga politiko lang? Alam niyo mga kababayan, sa Pilipinas ngayon, sa bansa natin, nakakalungkot. Kasi politika. Politika. Wala akong makita na totoong pagmamahal sa ating bansa. Sorry sa mga nakaupo. No, ito yung aking obserbasyon lang naman. Hindi ko sila aawayin, no? Wala akong aawayin na politiko. Pero ito lang yung obserbasyon ko. Nananaig po talaga ang politika ngayon. Mahalaga sa kanila ang posisyon, mahalaga sa kanila ang pera. Ang posisyon nila ngayon, ginagamit nila yung kanilang kapangyarihan para manatili pa sila sa kapangyarihan o posisyon sa susunod na mga eleksyon. Hindi ako sang-ayon sa mga pag-aayuda, sapagkat ito ay nagagamit sa mga pagpapabango ng kanilang mga pangalan. Oo, legal itong ginagawa sapagkat naisabatas nila yung pamimigay ng pera. Pero kung iisipin nating maigi, parang binibili na ang ating pagkatao. Para ang pangalan nila ay bumango dahil ito ay paghahanda nila sa next election para sila ay manatili sa kanilang pwesto. Pilipinas, talasan natin ang ating pag-iisip. Nasasayang ang ating pera. Parang gripong bukas, maghapong tumutulo, nasasayang, hindi nagagamot ang tunay na problema ng ating bansa. Kapag ang isang pulubi araw-araw mo binibigyan, habang buhay na yan manghihingi, manglilimos. Pero kapag ang isang pulubi binigyan mo minsan, tapos tinuruan mo, baka magbago ang kanyang buhay, makapag-isip-isip. Iyan ang tamang solusyon. Hindi puro bigay. Ang pagbibigay na walang programa kundi binigay lang ay isang kalokohan na sistema ng isang bansa, sapagkat ito'y pagsasayang. Tayo naman tanggap ng tanggap na hindi natin naiisip na pera din naman natin ang binibigay nila sa atin. Binibili nila ang ating prinsipyo sa sarili nating pera. Yan ang nangyayari sa ating bansa. The more na may programa sila ng pag-aayuda, meron silang nabubulsa. Yan ang katotohanan. So wala akong specific na sasabing pangalan ng mga politiko, pero iyan ang aking obserbasyon sa ating bansa. Kaya Pilipinas, maawa po tayo sa ating bansa. Kung pipili tayo ng mga iboboto, ipanalangin po natin sa Diyos. Siguro ang ating bansa ay malaki ng kasalanan sa Diyos, kaya pinahihintulutan niya na malugmok ang ating bayan. Kaya mahalaga pa rin na ipanalangin natin ang mga nakaupo, bagamat hindi natin gusto ang iba nilang mga programa. Ipanalangin natin sila na minsan magising sila, na maisip nila ang tama, yung totoong paglilingkod sa bayan na may pagmamahal, lalo na sa mga mahihirap. Pag ganito po ang nangyayari sa ating bansa, habang buhay po tayo maghihirap. So yan lamang yung nakita kong solusyon. Ipanalangin natin ang ating bansa, ang mga nakaupo at ang mga susunod na uupo sa ating bansa bilang mamumuno sa ating bayan. Pangalawa, tulungan natin ang ating sarili. Magsikap tayo, huwag natin iaasa sa mga nakaupo, sapagkat lahat po tayo may stress lang kapag iaasa natin sa kapwa. Yung ating kabuhayan, yung ating future, tayo po mismo kikilos sa ating sarili. Tayo po ay manumbalik sa Diyos. Ang lahat po ng mga bagay na ating natatamasa sa mundong ito, lahat ng ating mga nakikita ay mga pansamantala lamang. So mahalaga pa rin ang pagpapasakop sa Diyos. Ganun pa man, syempre habang tayo nabubuhay, maganda rin na ang bansa natin makita natin na umaasenso at may totoong pagkakaisa. So tulungan natin ang ating sarili, paunlarin natin ating sarili, mag-isip tayo kung paano tayo magsipag, mga ideas, strategy, kung paano ka uusad sa iyong buhay. Sapagkat kapag ang mga Pilipino, mga mamayan natin ay umusad ang kanilang pamumuhay, sigurado ang ating bansa ay uunlad. At higit sa lahat, ulitin ko, ang pamumuhay na may pagpapasakop sa Diyos, yan yung pamumuhay na punong-puno ng kapayapaan at walang pag-iinggitan, walang pag-aawayan. Alalahanin po natin ang salita ng Diyos na ang pagmamahal sa pera ay ugat ng kasamaan. Ang Diyos po natin ay masagana. Kapag may Diyos po tayo, ipoprovide niya ang ating pangailangan. Magpasakop po lamang tayo sa Kanya. Unahin natin siya. Manampalataya tayo sa Kanya. Siyempre, yung panampalataya na yon, samahan natin ng gawa
sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga masisipag at umaasa sa Kanya. So yun lamang mga ka-relax. Ingat tayo ngayong New Year. Hanggat maaari, iwasan na natin ang mga paputok para wala nang masaktan, wala nang masugatan, wala nang maputulan ng kamay o ano pa mang pwedeng mangyari sa ating mga mahal sa buhay. Mapagpalang bagong taon at keep safe tayong lahat. God bless Philippines.